ako Ginoo sa imong kusganong bukton, magmatinumanon ako sa pagkamahal sinulundo. O Ginoo, O Ginoo, O Ginoo, o manduin ako. Mayong gabi pag-usab sa tanan nato nga mga tumalanaw sa tibuok Pilipinas nga mitanaw kanato karon pinaagi sa GSAT Channel 37 o kaninyong tanan usab nga mikuyog kanato pinaagi sa Hope Channel Central Philippines through Central Philippine Union Conference, and we are cross-posted sa Hope Channel Western Visayas sa mga taga Iloilo, taga Antique, taga Aklan, Guimaras, bahin sa Boracay, Capiz. Maayong gabi sa inyo tanan. Tagsubong man sa Hope Channel Bacolod nga ginalakipan ini from San Carlos City to Kabangkalan. Maayong gabi sa aton tanan nga mga kapaglaom. Kag subong man sa aton mga kauturan nga yara sa bahin sa Mindanao nga makaintindi sang Ilonggo, somewhere in South Cotabato, pagkadto sa Jinsan. Maayong gabi sa inyo tanan. Ug ingon man sa atong mga kapaglaom nga nagkatag-katag karon sa tibuok kalibutan nga mga Cebuan speaking. Ginikalipay nato ang pagdaig sa Ginoo nining gabiuna ug unsa man karong orasa diha kaninyo nga atong padayonon ang pagtuon sa atong The Power of Love series. Ani ana kita sa second to the last na to nga presentation. We have been through in the last 5 nights of our series, and it is my prayer that those messages that we have encountered will eventually nourish you all, and not just yourself, but at the same time sa mga tao nga anaa sa inyong palibot, ang inyong mga kaingod, ang inyong mga silingan makahibalo usab sa mga mensahe sa kaluwasan. Tonight, I am inviting you to join with me as we start this study with the prayer. Let us pray. Heavenly Father, we bring to you all our lives once more tonight. We're indeed thankful that you have gathered us once again online to come and to bring and to receive your blessings through your word. Lord, please empower us all, that all the prejudices of this world that hinder us to assimilate and to digest your divine message will eventually be eradicated. Tabangi kami nga mabuksan ang among pangunahuna o kasing-kasing aron among madawat ang imo pulong. Madamo gid nga salamat nga ikaw nagasabat sa amon pagpakitluoy sa sini nga gabi. Puna kami sa imo kaalam, initanan akong ginatugyan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Now tonight, mga kapaglaom, aton tun-an ang topiko idalom sa sining The Power of Love series. Alright? We have gone through the breakup, ano ang mga heartbreaks on breakup, and that was last night. Aton man natun-an ang Will You Marry Me? Okay, Sana All My Forever. And we also learned a lot of lessons in the previous nights of our study. So today, let's learn about the basic rights of men and women. Let's learn about human rights. Okay? Now, aduna kitay katungod, aduna kitay diretso, naatay mga kinamatarong sa atong kinabuhi. But these rights, mga kauturan, mga kaigsunan, will eventually be covered when there is what we call danger. You have the right to eat, right? You have the right to drink. You have the right to breathe. You have the right to think. And you have the right to do anything you like. Pero dili tanan nato nga mga right magpagusto kita maghimo mo na nay usa ka sugilanon, usa ka phrase nga ako nabasahan. Your right ends when my right begins. When your right violates the right of others, your right ended, mga kapaglaom. There was a placard
nga akong nakita sa usa ka dalanon nga nag-ingon, bawal tumawid, may namamatay dito. Bawal pumasok. So kini nga mga pahibalo og warning nagahisgot kanato nga gipunggan ang atong rights. Pag gusto ka og tawid sa dalan, pero og gusto kang mabuhi, ayaw tawid diha, ayaw labang diha kay mamatay gyud ka. Pwede ka mosulod og bisan asang lugar ha, pero dili tanan nga lugar pwede nimong sudlan. Okay? Sa pagyon, o kanang bawal umihi dito, alangan, di right man nimo mangihi ka kay natural necessity man na, personal necessity. Nya dili ka makaihi, magguba imong lawas. Pero dili bot ipasabot nga kung asa ka kaihion, mangihi ka dayon. Di ba? Bawal tumawa. Kanang imong rights nga mukatawa, di magid mapunggan, labi na og kanang joke nga dili katawanan, labi kani katawa. Ang katawanan kay mga higala, kanang joke ba nga dili katawanan, di ba? Pero naay mga lugar nga gidili ang pagkatawa. O pwede ra ka makapahiyom, you can just smile but don't laugh loud. Okay? Hindi ka mag-LOL. Okay? Laugh out loud. Okay? Now, naapag yun. Na ako'y usa ka signage nga nakita mga igsuon nga nag-ingon, bawal ma-inlove, nakakamatay. Aya, mugto ana. Ang ma-inlove, mamatay di ay. Okay? Now, karong miaging duha ka tuig ug hangtod karon, more than 2 years now, that there are a lot of things that actually cut off some of our rights. Right? We have the right to travel anywhere. Di ba? But when COVID came, we were restricted to travel anywhere. May gani karon kay medyo nag-open na ang mga borders sa atong mga provinces provided nga you are fully vaccinated. And some other parts of the world nag-open na pod, mo na nga makalaag-laag kita. But in the past 2 years gyud, stay at home ra gyud ta. So ang ato ang kagawasan, ang aton kahilwayan nga mag-enjoy visiting some other places was actually restricted. But ipasabot na ay panahon di ay nga ato ang rights maputol kung kana makahatag og delikado sa imong kinabuhi. Kita ninyo, I was able to have this phrase, no? If you plan to have a memorable date, get both of you tested positive of COVID and be assured of getting intimate. So, kung mag-date mo, kunya magpa-test mo og swab test, nya positive mong duha, ma-intimate gyud mo kay quarantine man mo. My wife and me were tested positive in COVID and siya na-admit kay wala man siya mga manifestations. Ako naman ko'y mga symptoms, so I was admitted in the hospital for 5 days. Unya kami tanan na quarantine sa balay. After 5 days, ninghangyo mi nga dili ra gid mi dalon sa quarantine facility and we stayed at home for the another 10 days. So, it had a purpose and my relationship with my children and my wife became more strong. Okay? So, nindot ba yapon apoy purpose mga higala kining COVID ni? Magpositive mong duha kay ngano? Di na makakalaag, di na makakapasangil nga mo adto ka didto asa-asa pa diha. You are contained in one place and what you gonna do is to reflect life and to express your love the best as you can. Let me discuss to you this evening the 4 human rights. 4 essential human rights. You may have think several human rights based on our constitution, the Philippine Constitution. Daghan diha nga mga rights nga gihisgutan. But let me discuss to you these 4 essential human rights. The first right is think right. Second is breathe or breath right. Ikatulo, drink right. O ang ikaapat, eat right. Lantaw ra gud ninyo mga higala, mga kapaglaom. Kining upat ka mga rights. Naaray usa nga mawala ini, i-imagine ko ninyo kung unsa atong kinabuhi. Think right ka, maayo imong unahuna, maayo imong pagginhawa, maayo imong pag-inom, unya dili maayo ang imong gikaon. Maayo imong gikaon, maayo imong giinom, maayo imong ginhawa, dili maayo imong unahuna. By the way, kung dili na maayo atong unahuna, kining breath right,
drink right o eat right, maapektuhan gina siya. They are interconnected with one another. May ara lang isa nga madula sini nga apat ka mga rights, mga kapaglaom kag mga kauturan. Why na gid imo kabuhi? Labi na ining breath right. Kung di na kagani ka ginhawa, wa na gyud. Tapos ng maligayang araw, mga kapatid. Okay, let's discuss them one by one. Let's discuss first this think right. Now, did you know that 80% of all illnesses is psychosomatic? 80% sa mga balatian karon, mga sakit karon na adunay kaangtanan sa pangunahuna mga kapaglaom. Psychosomatic means psych means mind and soma means body. Body and mind relationship. Unsa may pasabot niini? Unsa man ni siya? Kanang fear, kanang kahadlok. Daghang nagdaot, daghang wa nay gana mukaon, daghang nagmasakit tungod sa kahadlok. If you happen to watch my presentation at Hope Channel Bacolod mahitungod sa depression, you can browse it siguro niadto nang nahitabo atong Mayo 21, May 21. I had also posted that in my Facebook page about depression, from depression to ascension. I discussed about the symptoms and manifestations of depression, mga kapaglaom. So, usa sa mga naghatag natog sakit karon kining fear. Kana pagigitawag nila nga fear of the unknown. Nahadlok ka sa wa ka nakahibalog unsa imong nahadlokan. Usa pa gyud, hurt. You're hurt. It hurts, you know. Kung nasakitan ka 20 years ago, hangtod ron nagdumot ka gyapon, way nadula sa imo tagi pusoon ang imo revenge, ang imo nga remorse. Hindi na dulaan na to. Past is past. I forget about the past. Move on na best. Move on na kita. What else? Worry. Damo nga mga tao nga nagbalatian, nagtaas ang ilang BP, ang ilang blood pressure, nagtaas ang ilang blood sugar level bangod sa worry and stress. Okay? Stress. Mga kapaglaom, ining apat ni ka mga butang ginhambal ko, it has something to do with our minds. And if these things are controlling us, this brings our body into ruin and our health is detrimental, mga kapaglaom. What the Bible says about this, Proverbs 17:22 says, "Merry heart does good like medicine, but the broken spirit dries the bones." Dapat magmalipayon gid kita mga utod. No, akong ngalan joy, pero dili sa tanang nga panahon malipay ko. Napay panahon nga maguol pud ko no. Tagay po gud nyog chance nga maguol bisag joy ang akong ngalan, pero give me a chance to be sad because life is a mixture of happiness and sadness. But at the end of the day, those sadness that we have experienced will supplement the joy from heaven. Okay? Right. Isaiah 26 verse 3, "You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you." So, trust God is the key word. For us to have a peaceful mind and think right, mga kapaglaom, the key word is trust God. Matthew 6:26 says, "Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?" So this is a question. Look at the birds. They don't sow, they don't actually plant, but they survived because our Father in heaven provides their food, feeds them in order to live. Now, how much value we have compared to these birds? Think about it. We are more valuable than the sparrows, than the birds. Matthew 6:28-30. "So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith?" So lantawon ninyong mga tanong, mga sagbot, mga bulak, kanindot lantawon.
Pagkakita nimo sa balay nga daghang kayong bulak, makaingon kanindot nining balaya kay naay mga bulak. It adds the color. It adds the romantic ambience of the environment when there are flowers and beautiful ornaments. Pero after 3 months, after several months, malaya ang tanom, ihaboy, way napulos. How much value we have compared to these flowers and plants. We are more valuable in the sight of the Lord, mga kaigsuunan. Why worry about these material things? Why worry? Be happy because God is in control. Luke 12 verses 6 to 7, are not 5 sparrows sold for 2 copper coin? And not one of them is forgotten before God, but the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows. The sparrow actually is so less in value, but God counts as valuable. Imagine ka, ginaisip sa Ginoo aton mga buhok. Your boyfriend, your husband, when was the time that your boyfriend, your husband, your wife, your girlfriend had a time counting your hair? Kakapoy ana, muobra na lang ko, mangita na lang kog panginabuhian, makakwarta pa ko sa mag-ihap-ihap ko sa ina imong buhok. Wa naman, okay lang wa na buhok kay ang pinakasayon ihapon kana wa na buhok, no? Udyo tay na lang ang nabilin sa buhok. Udahan kang buhok, anong ihap-ihapon man nimo? That means when God said, even the very hairs of your head are all numbered, that means He gives us value. Because when He is counting our hair, that means we are so important to Him. He takes time counting those very small particles, mga kapaglaom. So God loves us. Even sometimes we don't value ourselves. Even sometimes we don't value others. Others care how they care for us, but God cares for you and me. He values you more than that of the things around us. So therefore, think right because Jesus cares. Ayaw gid nyo gub-an yung unahuna. Ayaw gid nyo punahuna og daotan. Ayaw gid mo gunahuna nga ma-discourage. Ayaw gid mo gunahuna og unsay mga daotan nga butang because Jesus cares for you. So the first right that we're gonna live in this world is we must have to think right. Next, breathe right. Ginhawa og nagakaigo. Now, God gave us this very wonderful nature, natural fresh air. Months ago, I was in the mountains of the boundary of Negros Occidental and Oriental. It was a very tough travel going to the place. But when I arrived at the peak of the mountain for a crusade, I tell you, my friends, it was a very remarkable experience. Fresh air, fresh water, fresh tanan mga kaigsuunan. Okay? But unfortunately, these fresh things around us was destroyed by the enemy. Daghan na kaayong mga sakit, daghan na kaayong mga pollution nga miabot. Kinahanglan natong i-exercise mga igsuon ang atong lawas aron maka-exercise kita og fresh air. 15 to 30 minutes exercise 3 times a week. No? Okay? So increase cardiovascular activity kung nag-exercise ka, healthier heart, enlarged lung capacity, reinforced network of capillaries, and increased supply of oxygen. So, kinahanglan gid nato kay ang atong lawas gusto gyud nga makaangkon og manindot nga environment nga atong iginhawa. So, exercise sa mga lugar nga daghang kahoy, sa inyong mga lugar kung amo sa syudad, ana mo sa mga plaza nga naay mga kahoy, ug adto mo sa mga nature. Kay nindot na ang oxygen ngayong ihapak sa inyong lawas. Unya mao namin hitabo ron na ana may mga dikolor nga mga hangin. Okay? Unya kining mga dikolor nga mga hangin mga kapaglaom mo ni makapahimo natong kalabira. This will make us an early what? Corpse. Unsa may epekto ini? Kining asuha sa pagpanigarilyo. Ang cigarette smoking is one of the ways who destroys our environment. It destroys our fresh environment and fresh air. Nga kung mo ginhawa ka, maguba na ang imong gininhawa. Makadaot ni sa itong mga baba. Makita ninyo kung unsay kadaot ni ini. Sa atong dila, sa atong gums, o sa atong mga oral parts, mga kapaglaom. Kung sa pagyod, ang atong lungs.
gawas sa atong baba, madaot pod ang atong lungs. Na ang healthy lungs o ang smoker's lungs, ang healthy lungs piti sa X-ray tinlo kay siya. Pero ang smoker's lungs piti kahugaw. So pareho ra na ang smoker's lungs sa usa ka inasal. Okay? Diri sa Bacolod City daghan kay diri nga inasal, no? O naapoy mga inasalan sa ubang lugar, pero ang Bacolod is known to have the chicken inasal capital, no? Daghan kay diri nga kumulaag mo Bacolod, makatilaw mo og Bacolod inasal pod, okay? Now, kung inasal gani sa wala pa maasal ang karne, imuhan na siyang inaton, tama na siya ka elastic. Unya, they are attached to one another. Pero kung imo na gani nga maasal, labi na og pagod na kaayo, mapudpud na siya. Sayo na lang ka isang kuhaon. So, mahimo siya nga brittle. Maupo na atong lungs kung masigitag panigarilyo mga higala. Unya, magluwas niya na ang atong panit, atong skin. Aside from the mouth, the lungs, cigarette smoking can also destroy our skin. According to research, that smokers get 10 times more wrinkles than non-smokers. So, nainigarilyo nga hobin pa, protiguang nalantaon ang ilang nawong. Nga ako'y mga classmates kaniadto, hangtod karon wa gihapon mo undang og pagpanigarilyo. Magtupad mi, murag layo gyud kayo ang diferensya sa amo ang nawong. Unya pare-pareho ra ang amo mga edad. Okay? So, mao na diha mga higala. Dason, budget. Aside from it destroys our oral parts, atong mga baba, mga dila, mga gums, sa ato ang baga, sa ato ang skin, ato apong budget. Sa kuan na gini, pinaka-minimal na ni kay wala magiging ko manigarilyo pod. Okay? Wala ko kahibalog presyo, pero nakahibalo ko nga mahal na gid ang sigarilyo karon. So imagine ka na ay 5 pesos kada stick. Unya usa ka pack imong mahurot sa usa ka adlaw, 20 man na ka buok. So 5 times 20, 100 a day. I-times mo na into 1 week, 700. I-times mo into 1 month, 2,400. I-times mo 1 year, 28,800. Sa tag 5, tag 5 lang na. If you are smoking for 10 years, 288,000. For 20 years, more than 500,000 ang imong gasto. Sa tag 5 pesos lang na. Sa tag 20 lang ka sticks a day. Na may mga tao nga gitaw sa Ilonggo nga upod sindi pagka kuan inang chain smoker. And they can consume more than 20 sticks a day. Imagine kung natigom na nato, daghan na ang tanang kwartaha. Imagine ka ang sigarilyo, giguba ang imong lawas, giguba pod ang imong budget, nya guba pod imong panimalay. Alright? So, according to the Media Center, no, World Health Organization, nga ang tobacco kills up to half of its users. Ginapamatay niya ang halos sobra katunga ang mga nagamit niini. Unya, iya pong gipamatay mga 6 million people around sa mga panigarilyo, kanang gitawag nga second-hand smoking. So mga higala, nindot gyud kaining atong tun-an ni. Kay himo man sa Ginoo nato kining kaalam aron hibaluon nato ni, aron di madaot atong lawas. So muna si Mayor Duterte kaniadto sa wala pa siya na mayor dito sa Davao City, and this particular statement, I took this from one of the issues of the health and home. Naingon siya, wa ako'y labot mamatay mo sa sigarilyo, ayaw lang mog dalahig sa uban nga gusto pang mabuhi. Ano, delikado magyud kaayo kining anang pagpanigarilyo, di ra ikaw mo inahalitan kundi hasta ang uban pod mga higala. So kamo nga nanigarilyo karon nga naminaw, undang na mo sa pagpanigarilyo samtang dili pa ulihi ang tanan. Kay dili lang ikaw ang gihalitan ni ana, kundi ang mga tao pod sa imuhang palibot. Nasakay kog jeep, akong gisaway ang driver, inkunoy, ayaw panigarilyo nong kay no smoking ba ni dire sa likod. Niingon siya, sa inyo hara man diya wala may no smoking dire sa front seat. Na-imagine ka? Sa front seat way no smoking, ang may no smoking sa likod lang. Sa inyo lang na, sa akon dire wa ay. Imagine ka na. Pero ang aso nagkanto sa likod. And we have the right to teach and to educate these people mga kapaglaom. So, breath right. How to breath right? Breath with fresh air. Nga way aso og dili sigarilyo, mga igsoon. Number 3, drink right. Hindi kay drink moderately ha, kundi drink right yun. Okay? God has given us this free water. Karon kay daghan namang tubig, nya gibaligya na, pero dili pud nami imnon. Ini mga commercial water. So nindot gyud dito ka sa mga springs. Naglakat kami dito sa bukid for 5 hours, pero dili kapoy man,
pero dili ingon kaayo kay exhausted ka tungod kay every other kilometer na ay mga springs, mainom ka fresh water, grabing nindot ang paminaw sa imong lawas. Dili kaayo exhausted imong lawas bisag mo na kadugay ang imong lakaw. Okay? Unfortunately, ang tubig nga gihatag sa Ginoo nga fresh nga maka-hydrate sa tao niya po'y tubig nga dikolor o niya na ay alcohol, mga higala. Tubig man ang ibino. It's a form of liquid, pero gibutangag substance nga makaguba sa tong lawas. Ang pag-inom sa bino, mga igsoon, is responsible for 30% of all suicide, 55% of all automobile death, 60% of all child abuse, 85% of all home violence. Tingala gani ko nganong ang mga drug addict na may gipamatay, ipangdakop. Sorry ha, wala gipamatay ko. Gipangdakop, okay? Pero abi ninyo, kalabanan sa gapang rape, hubog. Hasta pong naripan usahay, hubog po. Okay? Disgrasya, hubog. Mga bata nga gi-abuse sa ginikanan, hubog ang ginikanan. Mga asawa nga gikulata sa bana, hubog ang bana. Pero nabay pa yung mga asawa nga pala hubog. Gikulata nila ilang bana, pero wala na na-report sa pulis. Kaya kita nga mga lalaki, wala man tayo protection gid ana kay ang mga na may violation against women and children, VAUSI, anti-women law, may Magna Carta of Women pa. Kita nga mga lalaki, wala man. So, mo report ka dito sa pulis, wala, gyapon. Pero naay mga bana nga gikulata sa ilang asawa, no? Kamo, nakibalo mo, og kinsa mo, og naminaw mo karon, congratulations. Mas mainang kita'y kulatahon, mas maina nga kita mo'y sakiton sa itong asawa, kay kita mo'y manakit sa ila. Okay? So, amo ng responsibility sa alcohol, mga otod. Why maayong tawo kung palahubog ka? Okay? Nga, ingon sa Proverbs 20 verse 1, isn't smart to get drunk. Drinking makes a fool of you and leads to fights. Kita ninyo? Why maayong laki kung palahubog ka? Bisag unsa nimo ka professional, pagkagwapo, pagkamatso, ug mahubog ka, makahuluya gid ang imo itsura. Kahuluya gid. Drinking makes a fool of you and leads to fight. I heard a story about a lawyer, and he was famous in his place. Not famous of being a brilliant lawyer, but famous when he gets drunk. Kaya kung mahubog na siya, mga higsoon, muadto na siya sa ilang merkado, na iwol ang ilang merkado, unya mangihi siya dito, iyang isulat iyang ngalan. Attorney, A-T-T-Y, may period pa, niya iyang ngalan dayon. He was famous on that. He was not famous of being brilliant as a lawyer, but he was famous when he got drunk. Imagine ka, kahuluya agin. Sino mong maulaw sina? Imong pamilya. Ikaw, di man ka mahuya, kahubog ka man. Kaya mali lang ang mga palahubog, wala huya. Okay? So, it affects, everything. That's why we have to think right, breathe right, and drink right. Ang drink moderately, dili na pwede. Dapat drink right yun. Drink right. Lastly, eat right. Kung husto ang imong pangunahuna, kung husto ang imong ginahiinom, kung husto ang imong giniginhawa, husto pod ang imong gikaon. Alright? Genesis 1:29, I have provided all kinds of fruit and grain for you to eat. So, God designed the fruits and the grains for men to eat. Muna nga ato ang mga ngipon, lahi siya sa design sa ngipon sa mga mananap. Kaya ang ngipon sa mga mananap, mga pointed sila, kaya they are designed to eat flesh. Pero ang ato ang mga ngipon, designed to eat fruits and vegetables. Pero ning abot manggod ang lunop, mga igala. Abot sa lunop, nangamatay ang mga tanom, busa nag-ingon ang Ginoo ni Noe. Genesis chapter 7 verses 2 and 3. Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female, and of the beasts that are clean by two, the male and his female. Of fowls also of the air by seven, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth. So, one of the best purposes why God told or commanded Noah to bring all the animals, all kinds of animals into the ark is that what? To keep the seed alive. So, aron ma-preserve ang ilang gene or ang ilang species. Pero dili tanan nga mananap to adito. Ingon nga tanan nga mga leon isulod,
tanan nga mga tigri isulod. No. By pair lang. So by pair, unsa nga paagi? Of every clean beast, 7 tag 7. But of every unclean, 2, duha lang kabuok. Okay? Unsa may purpose ana? Nganong 7 man, 14 man kabilog ang clean, pero ang unclean, duhara, bayi og lalaki. Tapos, wala man namangkot si Noah sa Ginoo. Lord, sa diin man sini ang unclean kag ang clean. Asa man ani dapit ang clean ug ang unclean? Asa man dapit ang limpyo ug limpyo nga mga nanap? Wala po diha gisulat. Siguro namangkot nangutana gro si Noah pero wa na masulat. Pero kay wa man masulat, murag wa gid mangutana. So, implied nga si Noah na kahibalo og unsang mananapa ang hugaw og dili. Unsa man ni mga mananapa mga igsoon ang hugaw og dili? Ani ang tubag sa Leviticus chapter 11. Let's start reading from verse 3 then to verse 8. You may eat any animal that has divided hoofs and choose the cud, but you must not eat animals such as camels, rock badgers, and rabbits that chew the cud but don't have divided hoofs. And you must not eat pigs. They have divided hoofs, but don't chew the cud. All of these animals are unclean, and you are forbidden even to touch their dead bodies. So, buot ipasabot mga higala na ingon ng Ginoo, ang limpyo lang ang mga mananap ngayong kaunon, kanang nagausap og buak ang iyang kuko. Pero og buak ang iyang kuko niya, wala siya nagausap pag-usab sa iyang kinaon, mahugaw kini kaninyo. Nagausap man siya sa iyang kinaon niya, dili buak ang iyang kuko, mahugaw. Dapat ka ng duha ka identity na mayon ka tanang mananap gausap man. Kay kaon ko na nabay kaon nga dili usap. Kanang chewing the cud mga igsoon, ilang ginausap ang ilang gikaon nga daan. Have you seen an animal like that? Nga bisang wala na siya gakaon pero gausap-usap gyapon siya. Okay? So mao na siya chewing the cud kay complex ng ilang digestive system mga kapaglaom. So, pero niya ang baboy tungod kay bisag buak ang iyang kuko, unya wala siya nagausap pag-usab sa iyang kinaon, mao ni mga higala nga di gid siya pwede kaonon. Hugaw gayod siya. So bot ipasabot nga kining baboy, mga igsoon, dili ra ni ingon gidili sa mga Adventista. Wala ni gidili sa mga Adventist kay mga Adventist way naman gakaon. Ang ginahambalan sini nga hindi magkaon, kamo nga nagakaon pa. Kamo nga gatilaw-tilaw pa, higop-higop pagsabaw diha. Na so undanginan ninyo kay ingon ang Ginoo, hugaw ni. Nilamian mo mukuag hugaw. Ni ana sila, Pastor, wala may hugaw basta hugasan, limpyuhan na. Di ko mutuwa na Di ko mutuwa na. Nga kun hugaw, bisag hugaw imuhang limpyuhan, tinlo. Okay, pasensya basi kung may nanyapon karon. Kanang iti, kanang tae. Okay, sorry ha. Hugaw na, hindi. Hugaw na. Hugasi ko na. Habuni ko na kung tinlo ba na. Di gina siya magtinlo mga kauturan. Higko na gyapon. So amo nang istorya nga ang higko, hugasan lang, sabunan lang, tinluan lang matinlo, di na tinuod. Mga igsoon, unsa ni mga sapat nga pwede na to kaunon? Deuteronomy 14:4-5. You may eat the meat of cattle, sheep and goats, wild sheep and goats and gazelles, antelopes and all kinds of deer. Mo ni kaunon na to, kanding, goat, lamb, deer, cows. Mo na siya pwede kaunon. But of course, inang hindi pwede nga mo na po ni kada adlaw natong kaunon. Dapat mga kapaglaom, aton man punggan ang aton nga kaugalingon mga kapaglaom. Alright, so that's for the beast of the field. Muadto ta sa mga anaa sa tubig mga kapaglaom. Unsa man pwede nato kaunon kanang naa sa tubig? Gapuyo. Leviticus 11:9. This you may eat of all that are in the water. Whatever in the water has fins and scales, whether in the seas or in the rivers, that you may eat. So, duhara, na ay scales, na ay fins, na ay himbis, na apoy kapay. Moro na. Kung wala na nila, di pwede. Na sa himbis, way kapay, di pod pwede. Na sa kapay, way himbis, dili pod
pwede mga kaigsuonan. But all in the seas or in the rivers that do not have fins and scales, all that move in the water, or any living thing which is in the water, they are an abomination to you. So mga kapaglaom, unsa man ni? Mura gina mahimbis, may kapay. Kanang mga kasag, mga shrimps, wala man na himbis. Panit na nila. Kaya ang kalainan sa himbis, kung kuhaon nimo ang himbis, napay panit nga mabilin. Pero ang kasag, pagkuha nimo sa ihang kabhang, unod na ang mabilin. Ang shrimps, kung kuhaon nimo iyang scales, unod na ang mabilin. So therefore, mga kapaglaom, ang scales nga gitawag, ang himbis, kanang pagkuha nimo sa himbis, napay panit nga mabilin. So, kanang mga kasag, kinhason, mga shrimps, di na pwede. Nagyon pa ang Ginoo kay mahugaw na siya. Okay? So, verse 12, whatever in the water does not have fins or scales, that shall be an abomination to you. Tunan tani karon moingon mo nga nganong gihimo man sa Ginoo nga di man ipakaon. Nindot ng pangutana ha. Pero let us use our thoughts. Dili tanan nga gihimo sa Ginoo pwede kaunon. Di gyud pwede. Kay kung magisgot lang ta nga ang tanang butang gihimo para kaunon, di na pwede maayo. Kinsa man sa inyo roy ga pirito og lamok, naga-adobo og kanang langaw, wa man. Okay, gihimo man sa Ginoo. Kay nakahibalo ta nga kana sila dili pwede kaunon. Na sila mga purpose. So, let's talk it over later. Nganong kining giingon sa Ginoo nga dili pwede kaunon, mga hugaw unsa may tuyo ani? Dili ni ingon nga hugasan lang, gaon lang, adobohon lang pwede na. No. When God declared these things that are unclean, these are all unclean. So unsa may pwede nga kaunon pud sa mga langgam? Yeah. All this you shall regard as an abomination among the birds. They shall not be eaten. They are an abomination. The eagle, the vulture, the buzzard, the kite, the falcon after its kind, every raven and its kind, the ostrich, the short-eared owl, the seagull, and the hawk after its kind, the little owl, the fisher owl, and the screech owl, the white owl, and the jackdaw, and the carrion vulture, the stork, the heron after its kind, and the hoopie, and the bat. So, mao ni mga di nato pwede kaunon, dala diha ang kabog, mga kapaglaom. Alright, let's go to the insects. Okay, insects. Dili ni mga insect nga ni mga negosyante ha, insects. All flying insects that creep, Leviticus 11:20-22, that creep on all fours shall be an abomination to you. Yet this you may eat of every flying insect that creeps on all fours. Those which have jointed legs above their feet, with which to leap on the earth. This you may eat. The locust after its kind, the destroying locust after its kind, the cricket after its kind, and the grasshopper after its kind. So punang po dito kaunon mga locust, mga grasshopper, mga kapaglaom. Now, next question. Nganong gituga man sa Ginoo nga di man sila pwede ipakaon? Kanang baboy, kalami ana. Lami kinang baboy, kanang mga kasag, mga shrimps, piting nindota kunong kaunon. Katilaw nakakaon man pug ko ana. Pero nganong gidili man sila sa Ginoo? Why God called them unclean? Tungod kay ang purpose nila ani mga scavengers. Kung wala ning mga shrimps, wala ning mga clamps, wala ning mga pakinhason, seafood sa tubig, mga matay ang tanang mga naa sa tubig. Mamatay ang isda. Kay ngano, tanan nga hugaw, mangihi ka, munaog man na sa tubig. Unya masalod na dito sa mga creatures sa water. If there are no such scavengers sa mga tubig, mga matay gyud ang tanan ng mga mananap sa tubig. Ingon man sa yuta, kung wala ni mga scavengers, kana mga ilaga, mga ok-ok, mga tanga, mga ido, baboy, they are scavengers. Look at the pig. Ang nature sa pig, mga igsoon, kung makabuhi na siya, mosalom gina isa sa hugaw. Hugaw iyang kaonon niya, mo anak man ka nga, pastor, kuan naman ni, kanang feeds man ni ang gikaon, limpyo naman ni. Sulay ko naglungag ang feeds. Tig-anga ko ang feeds niya, kauna kong lami. Panos ng sabor sina mga utod sa feeds. Feeds lang na siya, pero ang tinuod, damog ka na siya. Kaya ang baboy, ang iyang kalanon, damog. Dog food, damog gihapon as sila tanan. Okay? So therefore, they are not designed to be eaten. They are there as scavengers
mga kapaglaom. 1 Corinthians 10:31. Ini ang akong sabat sa inyo, bisan ano ang inyong himuon, bisan makaon o kon mag-inom, himuan ninyo sa tanan sa katuyuan nga madayaw ang Ginoo. Right? 1 Corinthians 6:19-20. You surely know that your body is a temple where the Holy Spirit lives. The Spirit is in you and is a gift from God. You are no longer your own. God paid a great price for you. So, use your body to honor God. How can we honor God if we still eat the things that God said unclean? Unsaon man pagkalipay sa Ginoo kung atong gikaon ang mga pagkaon nga gidili sa Ginoo? He will not be glorified, my friends. Okay, now, why is it nga ato ning gitudlo? Mayon ka, ang importante, pastor, nga nagtuo ta ni Ginoong Hesus. Ang importante nga wala ta nangaway sa atong mga silingan. Ang importante wala ta nangawat. Importante wa tay laing Dios nganong motuon pamantaan ng hugaw o limpyo nga mga pagkaon. Kay sugo pod sa Ginoo di ay mga kapaglaom nga motudlo pod ta ug unsay hugaw o unsay dili. Let's go to Ezekiel 44 verse 23. 44:23 sa Ezekiel. Og tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan. Og ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug malinis. So usa di ay pod sa sugo sa Ginoo gawas sa 10 commandments nga atong tudloan ang katawhan sa Dios ug unsay kalainan sa hugaw ug sa dili. Unsay kalainan sa balaan ug dili. So unsa may itong itudlo nga hugaw ug di na tutun-an kining sugo sa Ginoo mahitungod sa mga hugaw ug limpyo nga mga mananap. Isaiah 66:15. Kay ania karon moanhi si Hioba uban sa kalayo ug ang iyang pagbadlong uban sa mga siga sa kalayo. Now, mayon ka, pastor, wala na. Bisag mo kaon, inugabot sa Ginoo ug nagkaon magid mig baboy, nagkaon magid mig ilaga ug unsang mga hugaw diha, pagbalik sa Ginoo amoro ning ilabay. Di na mi mo kaon. Pag-abot sa Ginoo og gidili gina di rami. Makalibang ra man namo, mapagwa ra man sa among lawas. Atong tun-an ni mga igsoon ug sa ingon sa Ginoo kadtong mga palaka og baboy, palaka og mga hugaw nga pagkaon niya. Mo sa ingon niya, ang iyang pag-anhi uban sa kalayo. Unya iyang pagbadlong kay ingon pod sa siga sa kalayo. Padayon ta bersikulo 16. Kay pinaagi sa kalayo si Hioba mo pahamtang sa hukom og pinaagi sa iyang espada ibabaw sa tanang unod og ang mga pinatay ni Hioba daghan. Kinsa man iyang hukman, kinsa man iyang tagaan og kamatayon sa iyang pagbalik, pinaagi sa kalayo, pinaagi sa espada. Bersikulo 17, kadtong nagbalaan sa ilang kaugalingon ug nagputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman, nagkaon og unod sa baboy ug ang dulomtanan ug ang ilaga, silang tanan magdungan sa pagdangat sa katapusan, nag-ingon si Hioba. So niagyon, naagay silot. So samtang wa pa nimo takop ang kaluwasan mga igsoon, undang na mo ka og baboy. Undang na mo kaog mga ilaga, undang na mo kaog iro, undang na mo kaog mga shell, mga talaba, mga shrimps, undang na mo ana samtang di pa moabot ang paghukom. Ano pagpahibalo man ni nato. Pag di mo undang, bahala na mo diha. Bahala na mo diha. Alright? So, niya nag-ingon pod ang kadaghanan nga ang importante pastor ang misulod sa imong lawas, ang miguwa mo na hugaw. Pero ang tanan nga nagasulod sa aton lawas, pwede na siya. Kay may teksto man sa Marcos 7 nga ang higko ang nagagawa pero ang nagasulod hindi. Hambal sa Marcos 7:15, walay bisan unsa sa gawa sa tao nga kung makasulod kaniya arang makahugaw kaniya. Apan kadtong mga butang nagagula kaniya mao ang nakapahugaw sa tao. Subot pasabot kun unsa imong ibutang sa imong bakba kuno basta dili lang magwa, hindi na higko. Aton hibaluon ni mga otod ang context ni nga ang amo ni hambal ni Jesus Christ. Unsa man konteksto? Niya napasesugpon ang may igdulongog sa pagpatalinghog magpagpatalinghog. Buti pasabot kamo nga may igdulongog sabton nyog maayo. Buti pasabot na ipasabot si Jesus. Pag-ingon niya nga ang dili nagasulod mo'y makapahugaw kundi ang nagagawa amo makapahigko. May sabot sing ganon. The context is found in Mark 7:5-8. Marcos 7:5-8. Unsa man nahitabo? Ang mga tinun-an ni Jesus, they were accused by the strict policy of the Jews nganong wala sila nang hinaw usa mo kaon.
It was their policy that before eating, they must have to wash their hands. And if they failed to wash their hands, that is considered as a sin. Sala na siya. Kung di ka manghugas, usa ka mukaon. Unya ang mga apostoles ni Jesus, gutom na kaayo, wa na may panghugas, kaon man. Giakusar siya sa mga Hudyo. Muna ingon si Jesus, dili ang nagasulod, maoy makapahugaw. Buti pasabot, nga bisan wala ka ng hugas sa imong kamot, dili ito makapahugaw ang misulod sa imong baba. Yung natural, wa to sila mukaon og baboy. Uy, nago si Jesus. Nago si Jesus. Ang ilang gikaon, limpyo nga pagkaon. But the issue, wala sila ng hugas sa ilang mga kamot. Alright? Matthew 7, let's go. Verses 20 to 23. Nagsiling pagid siya. Ang nagagawa sa tao, amo ang nakapahiggo sa iya. Ano nagali ni? Dili ni ang gisuka, dili ni ang gagawa sa lawas nga makapahiggo. Ano ni gali? Kaya ang satagi pusoon sang tao, nagahalin ang malain nga mga pangunahuna, nga amo ang nagatulod sa iya sa pagpakigrelasyon nga immoral, pagpangawat, pagpatay, pagpangin lalaki, pagpangin babae, pagkaibog, paghimo sang tanan nga kalainan, pagpangdaya, pagpaggusto himo sang kalautan, pagkamahisaon, paghambal sing malain kontra sa iya isig katawo, pagpabugal, paghimo sa mga kabuangan, initanan nga kalainan, nagahalin sa sulod, sang tagipusoon sang tao, kagamo ini ang nakapahigko sa iya. When God said, nga ang makapahigko ang nagagawa, amo na yung mga malaot nga mga pamatasan. The context here is not food, mga kapaglaom. Alright, the last issue, kining binuhatan 3 o 10. Nga gipakita ni Pedro sa Ginoo ni Pedro ang usa ka habol gikan sa langit nga puno sa mga pagkaon. Yan, nag-ingon na ang mga uban natong mga higala, pwede na makaon tanan. Pinaagi ning teksto ha, binuhatan 10:13 hangtod 15. Nag-ingon, dayon may tingog nga nabatian nagasiling, Pedro magtindog ka, mag-ihaw ka kag magkaon. Nagsabat si Pedro, Ginoo, hindi mahimo tungod nga halin sadto wala pagid ako makakaon sa mga sapat nga pareho sini nga suno sa kasuguan, mahigko kag ginadilian nga kaunon. Nagsiling liwat ang tingog kay Pedro, hindi pagkabiga nga mahigko ang bisan ano nga butang nga ginatinluan na sang Dios. Now sino na tingog sa Dios? Nga tingog lang. Kaya wala na si Jesus mong ato na siya sa langit. Mikayab na siya sa langit. Unya giingnan niya si Pedro, kaon ka, magtindog ka. Ning balibad si Pedro. Siya, gikan sa una Ginoo, wala pa ko makakaon o mga pagkaon nga hugaw. Uy, sabi buot pasabot ni Pedro. Buti pasabot sa nagkuyog pa sila ni Jesus. Wala gitudlo ni Jesus nga pwede na makaon ng baboy. Pwede na makaon ng hugaw. Kaya kung gitudlo pa to ni Jesus, dili mo balibad si Pedro. Wala naman si Jesus ani. Nikayab naman sa langit. Tingog na lang ni nadungga ni Pedro. So buti pasabot, wala di gitudlo ni Ginoong Hesus nga gilimpyuhan na ang mga pagkaon nga hugaw. Pero na din nag-ingon, ayaw pagkabiga nga ang mga mahigko, nahigko gyapon kag gilimpyuhan na. Unsa man ni di ay gilimpyuhan na sa Ginoong mga hugaw. Okay, pagkaon bala na. Naglibog gid si Pedro, binuhatan 10:17. Unsay buti pasabot, nganong naglibog pa man si Pedro? Kay kung giingon na ni Jesus nga pwede nang kaunon ang tanan nga mga hugaw, maglibog pagid si Pedro. Kuyog gud sila ni Jesus 3.5 years. Nya 40 days pagod si Jesus usa mikayab sa langit. No, niya sa sang nagpalibog pa si Pedro, binuhatan 10:19. Sang nagpalibog pa si Pedro, kung anong kahulugan sang iya nakita, nagsiling ang Espiritu Santo sa iya, may 3 ka tawo nga nagpangita sa imo. Naglibog gid si Pedro. Pero naitulo ka tawo nga nangita niya. Kinsa man ni niya karon? Okay? So kinsa man ni ang iyahang nagpakita niya? 27 hangtod 28 niya ang ingon ni Pedro sa kapitulo 10. Kag padayon ng ila sugilanon samtang nagpasulod sila sa balay, didto sa sulod sang balay, nakita ni Pedro nga madamo ang mga tawo nga nagtililipon. Now, ang background sa kapitulo 10 mga igsoon, naay tawo diha nga si Cornelius. Dili ni siya Hudiyo. Pero masinulondon siya sa Ginoo, unya gitagaan siya og kaalam sa Ginoo nga nagpadala siya og mga tawo didto ni Pedro. Kay si Pedro iyang imbitaron diha sa iyang balay kay maminaw sila sa pulong sa Dios. Usa ni hitabo mga igsoon, bersikulo 28. Ning adto ning 3 ka tawo dito ni Pedro. Unya misunod si Pedro nila. Bersikulo 28, 10:28 nag-ingon. Naghambal si Pedro sa ila.
nakahibalo kamo nga kami nga mga Hudiyo ginadilian sang amon relihiyon nga magbisita o kon magpakig-upod sa hindi Hudiyo. Pero ginapaatag sang Dios sa akon nga hindi ko dapat pagkabigon nga mahig ko ang bisan sino nga tao. Unsa di ay ang mahig ko? Tawo. Undi na pagkabigon ang tao nga mahig ko kay gintinluan. That's right. Katong pala na naon nga gipakita sa Ginoo ni Pedro, symbol. Dili to literal nga kaunon. Gipakita lang ni Pedro nga usbon niya ang iyang pangunahuna nga mo adto na siya sa dili mga Hudiyo kay gipakamatya na sa Ginoo ang Hudiyo ug dili Hudiyo. Gilimpyuhan na sa Ginoo ang mga idili Hudiyo. Limpyo na ang mga dili Hudiyo. Mao na nga ang mga dili Hudiyo pwede na makigkuyog sa mga Hudiyo. Alright? 34 ug 35 sa Buhat Kapitulo 10. Gani nagsabat si Pedro, karon klaro na sa akon nga wala pinilian ng Dios. Ginabato niya ang tao nga bisan diin nga nasyon kung magkahadlok ini sa Dios kagusto ang iya ginahimo. Pagkamatay ni Kristo mga igsoon, wala niya gipakamatyan ang mga hugaw nga pagkaon. Kinsa may ang gipakamatyan? Ang tao nga mga makasasala. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Wala naging undiya, for God so loved the pig. Okay? That He gave His own, that whosoever believeth in Him, Christ died for us, for our sins. And when He died on the cross, all of us are forgiven. Walay balaan, walay daotan. Busa ang unahuna sa mga Hudiyo nga makasasalang uban na wala na. Kaya gipasabot sa Ginoo ni Pedro, diha ni Pedro, nga di niya kabigon ang mga mahugaw nga natinluan na, kay nahinluan na niya kini sa iyang dugo diha sa Kalbaryo sa krus. Juan 15:10, kung ginatuman ninyo ang akon mga sugo, padayon ang akon paghigugma sa inyo. Pareho man ini sa akon nga nagatuman sa mga sugo sa akon amay, gani padayon man ang iya paghigugma sa akon. Siguro Jesus nagatawag ka nato ning gabi una. He calls us. He calls you and me. And as He said, please give me your eyes, whatever you see. Please give me your ears, whatever you hear. Please give me your hands, whatever you do. Please give me your feet, wherever you go. Please give me your brain, whatever you think. Please give me your lungs, whatever you breathe. Please give me your appetite, whatever you drink. And please give me your mouth, whatever you eat. Mga igsoon, mga kapaglaom, ang tinuod nga Christian thinks right, breathes right, drinks right, and eats right. Mga higala, kita tanan gitawag sa Ginoo nga mopaduol diha kaniya. Apang adunay mga timailhan ang tinuod gayud nga Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon walay gikahadlukan, walay gikahangawaan, because God cares for us. Nagaginhawa og maayo, why sigarilyo? Nagainom og eksakto, dili makahubog nga ilimnon, dili mga juices nga mga makadaot sa tong lawas, kundi tubig lang og natural juice. Labos sa tanan, mikaon sa pagkaon nga giingon sa Ginoo nga pwede kaonon og gilikayan ang mga hugaw nga pagkaon. Now, eating right means abstain what is bad and be temperate what is good. Mga higala, mga igsunan, let us come to Him and show that we are ready to live with Him wholeheartedly as a true Christian. Think right, breathe right, drink right, and eat right. Wherever you are in your place right now, I am inviting you to please join with me as I pray. Let us pray. Gracious God, you're such a great Heavenly Father. We bring to you our lives, all our lives tonight once more. Help us. We really want to think right, to breathe right, to drink right, and to eat right. But at times we are tempted of the things around us. We cannot do it with your strength. Help us, O Lord, to live rightly so that we shall be worthy to be called as your sons and daughters and to be a true Christians. Bless us all tonight. I pray in Jesus' name. Amen.
ako Ginoo sa imong kusganong bukton, magmatinumanon ako